Nung time na bago magpandemya, nag-isip kami kung anong magandang family business. Search dito, search doon, hanggang naisip na nga naming mag-alaga ng banat. Kasi yun ang favorite ng family, hipon. Sa nakita namin, sir, is maganda yung kita. Kasi diba, pag hahanap ka ng negosyo, yung agad ang nasa tingin mo. Kung maganda yung kita, kung talagang family business nga. Sa problemang yan, kaya kumuha rin kami ng magaling na supervisor. Nagpahanap kami kay Sir Lito, saka in-endorse niya yung supervisor namin. Tapos binigyan kami ng Banamay Feeds. Isa yun sa mga, since then talagang tate na yung tumulong sa negosyo. Then, pagka isang saglit lang, pag kailangan namin ng feeds, deliver agad. Yun ang number one na kinagandahan ng tate. Tapos na kami mag-seminar kung saan-saan about Banamay farming, hanggang tinuro kami sa tate, sa Kalatagan. Nagpahanap kami kay Boss Lito ng farm. Hanggang ito na nga yung farm namin sa Kalatagan. Siya nagbigay nito. Kaya napakalaking bagay. Tate Banamay Feeds, since day one, sila na talaga yung sabi namin, sila na talaga yung kasama namin. Tapos, kung ano yung growth na sinasabi nila, okay naman. Na yung target harvest namin is nasusunod dahil nga sa growth. And then, yung ngayon pa, yung bago nilang formula, kaya hopefully, mas lalong gumanda yung growth ng shrimp namin. Actually, meron akong friend sa norte. Nagsisimula siya ng shrimp. Sabi ko, maghanap ka na dyan ng tate. Lahat ng kailangan mo, lahat ng tulong na kailangan mo, kaya nila ibigay. Sa amin, pagka nag-shrimp farming ka, dapat kumbaga, yung PC mo napakahaba. Sa sobrang ang dami siyempre lahat naman ng negosyo, ganun. Pero itong shrimp farming, yung mind mo. Pero pagka, naman, yung target na kung ano yung inisip mong kita mo, dapat talaga, unang-una kukuha ka ng mga worker na yun ang work nila. Tapos yung number one nga, kukuha ka ng supervisor na magaling. Kasi siya ang magpapatakbo ng farming mo. Hindi mo naman kaya agad mapatakbo ng ikaw lang yun. Kailangan supervisor pa rin. Mag-join kayo para mapatakbo niyo yun na maayos ang farm. Sa akin, sa amin. Kasi nga, magti 3 years pa lang kami ngayong September. Pero sa nakikita namin talagang ganun. Kailangan yung supervisor nyo, yung owner is good. Number one dyan is yung binhi, yung fry na kukunan. Dapat talagang B4 accredited siya. Kasi dun ka magsisimula. Tapos bibigyan mo pa ng magandang feeds. Maganda yung growth. Masaya lahat. Comfortable sa amin ng tate kasi malapit lang siya sa farm namin. Yun na nga, na nasabi ko, isang tawag lang, deliver agad. Tsaka kung ano man yung problema namin, nagko-consult kami. Tapos yung mga pricing, nagpo-post agad yung tate. Doon din kami kumukuha ng price namin kasi. Sa amin sobra affordable. Kasi nga, lahat ng kailangan namin naibibigay nila. Tapos, every month, pumupunta sila sa farm, chine-check din nila yung shrimp, kung kamusta, kung anong naging problema.
kung anong matutulong nila. Itong ano namin this July, 30 days, 3 grams. And then yesterday sampling 2 grams. So almost 5 grams na kami in 37 days. Yung target date namin is kasi Holy Week, 80 days mag-harvest na kami. Since na maganda na yung growth, almost 75 days lang dahil sa bagong formula ng tate, so nag-harvest na kami. Kaya napakalaking bagay nung bagong formula ng tate. Ang survival namin is 90%. Kung kayo'y may natutunan sa videong ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button para makatanggap ng updates sa mga bagong Tate TV episodes.